Ang amoy ng grasa at langis ay kumapit sa balat ni Elena, mas matindi pa kaysa sa pabango ng bulaklak sa altar. Nakakabingi ang mga flash ng kamera, sunod-sunod, na para bang isang bagyo ng kidlat ang bumabagsak sa loob ng press conference room. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakuyom sa gilid ng podium, ang mga kuko niya ay halos bumabaon sa kanyang palad. Sa tabi niya, nakatayo si Teacher Andre de la Cruz, ang lalaking pinagmulan ng lahat ng kaguluhang ito. Ang kanyang mukha ay kalmado, walang bakas ng emosyon, habang ang boses niya ay malinaw at matatag, nagpapahayag ng isang kasinungalingan na kailangan nilang panindigan. Kami po ay nagpapasalamat sa inyong pagdalo, simula ni Andre, ang kanyang boses ay tila nagmumula sa malalim na balon, at nais po naming ipahayag na kami ni Mekaniko Elena Santos ay nagpasya ng magpakasal. Magpakasal. Ang salitang iyon ay umalinggaw sa isip ni Elena, masakit at nakakabingi. Kasal. Sa lalaking ito. Ang lalaking sumira sa kanyang reputasyon bilang isang mekaniko, ang taong nagdulot ng gulo sa kanyang buhay sa loob lamang ng isang linggo. Ang lahat ay nagsimula sa isang simpleng pagkalito sa isang community event. Si Elena, bilang may-ari ng talyer, ay nag-sponsor ng isang charity car wash. Si Andre naman, bilang guro na nag-organisa ng event para sa kanyang mga estudyante, ay nagkaroon ng maling hinala sa isang donasyon na natanggap niya, na nagdulot ng malaking kaguluhan at maling akala sa media. Ang simpleng insidente ay lumaki, naging isang iskandalo na nagbabanta sa kanyang negosyo at sa reputasyon ng kanyang pamilya. At ngayon, ang tanging solusyon, ayon sa kanilang mga kinatawan at sa mga nakakataas, ay ang magpakasal. Isang kasal na sa pilitan, isang kasal na puno ng pagkamuhi. Ngunit bakit po ngayon, tanong ng isang reporter, ang kanyang boses ay tila nagtatago ng pagdududa. May kinalaman ba ito sa insidente sa charity event, Gina Santos? Pilit nang umiti si Elena, ang kanyang ngiti ay hindi umabot sa kanyang mga mata. Ang aming personal na buhay ay pribado, ngunit sapat nang sabihin na ang pag-ibig ay hindi namimili ng oras o sitwasyon. Ang aming desisyon ay batay sa pagmamahalan at paggalang sa isa't isa. Ang mga salitang iyon ay parang lason sa kanyang dila. Pagmamahalan? Paggalang? Ang tanging nararamdaman niya sa lalaking ito ay pagkamuhi at pagkadismaya. Paano niya sasabihin sa publiko na ang pagmamahalan na ito ay isang kasinungalingan, isang paraan lamang upang takpan ang isang gulo na hindi naman dapat nangyari? Ang kanyang talyer, ang kanyang reputasyon, ang lahat ng pinaghirapan niya ay nakataya. Wala siyang pagpipilian. Nakita niya ang sulyap ni Andre sa kanya, isang mabilis at malamig na tingin na tila nagpapaalala sa kanya na kailangan niyang panindigan ang kanilang kasinungalingan. Ang kanyang pagiging kalmado ay lalong nagpagalit kay Elena. Paano siya nagawang maging ganito katahimik sa gitna ng lahat ng ito? Pagkatapos ng press conference, ang hangin sa likod ng entablado ay nagbago. Ang mga ngiti ay nawala at ang tensyon ay bumalot sa kanilang dalawa. Inalis ni Andre ang kanyang kurbata, itinapon ito sa isang upuan. Tapos na, anya, ang kanyang boses ay tuyo. Sana naman, matapos na rin ang kaguluhan na ito. Humarap si Elena sa kanya, ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa galit. Kaguluhan? Ikaw ang nagdala ng kaguluhan sa buhay ko, Teacher de la Cruz. Kung hindi ka lang sana ninuya sa talyer ko, hindi tayo mapupunta sa ganito. Lumingon si Andre, ang kanyang mga mata ay matalim. Ako? Ikaw ang masyadong emosyonal, Gina Santos. Kung mas profesional ka lang sana, hindi tayo magkakaroon ng ganyang gulo sa publiko. Professional? Sumigaw si Elena, ang kanyang boses ay nanginginig. Ako ang nagtataya ng buhay ko sa bawat makina na inaayos ko, habang ikaw, naghahanap ka lang ng gulo sa mga inosenteng tao. Anong professional doon? Trabaho ko yon, diin ni Andre. At hindi mo naiintindihan ang mga patakaran. May proseso ang lahat. Hindi mo pwedeng basta-basta na lang magbigay ng donasyon nang walang sapat na background check, lalo na sa isang public event. At ano? Dahil sa patakaran mo, nasira ang reputasyon ko. At ngayon, kailangan kong magkunwari na mahal kita para lang hindi masira ang pangalan ng talyer ko at ng pamilya ko. Nagsimulang umakyat ang luha sa mga mata ni Elena, ngunit pinilit niyang pigilan. Hindi siya iiyak sa harap niya. Alam mo ba kung gaano kahirap ito para sa akin? Ang lahat ng pinaghirapan ko, masisira lang dahil sa isang maling akala ng publiko. Bumuntong hininga si Andre, hinimas-himas ang kanyang sentido.
Wala tayong magagawa. Napagdesisyonan na ito ng mga nakakataas. Kailangan nating panindigan. Para sa ikabubuti ng lahat. Ikabubuti ng lahat, ulit ni Elena, ang kanyang boses ay puno ng kapaitan. O para sa ikabubuti ng pangalan mo, Teacher de la Cruz? Hindi siya sumagot, tumalikod lang. Ang kanyang katahimutan ay lalong nagpagalit kay Elena. Alam niya, ang kasal na ito ay magiging impyerno. Nang bumalik si Elena sa kanyang talyer, sinalubong siya ng mga nag-aalalang mukha ng kanyang tita Clara. Lena, anak, totoo ba ang balita? Magpapakasal ka raw sa guro na iyan? Niyakap ni Elena ang kanyang tiyahin, at sa wakas ay pinayagan ang kanyang mga luha na umagos. Diyos ko, tita Clara. Hindi ko po alam. Pinilit lang po kami. Para lang po matapos ang gulo. Hinaplos ni tita Clara ang kanyang buhok. Pero anak, ang kasal ay sagrado. Hindi ito basta-basta lang. Paano na ang pangarap mo? Ang pangarap mong makahanap ng tunay na pag-ibig. Ang mga salitang iyon ng kanyang tiyahin ay parang asin na isinaboy sa sugat ni Elena. Palagi siyang nangangarap ng tunay na pag-ibig, isang kasal na batay sa pagmamahalan at tiwala. Ngayon, lahat ng iyon ay naglaho. Ang mga kapitbahay ay nagbubulungan, ang kanilang mga mapanuring tingin ay nagpaparamdam kay Elena ng pagkaipit. Alam niya, hindi na magiging katulad ng dati ang kanyang buhay. Kinagabihan, lumipat si Elena at Andre sa isang marangyang bahay na inayos ng pamilya ni Andre. Ang bahay ay maluwag at moderno, ngunit pakiramdam ni Elena ay isa itong kulungan. Ang unang gabi ay puno ng awkwardness. Nagkahiwalay sila ng kwarto at ang bawat galaw nila ay puno ng tensyon. Ang hapunan ay naganap sa katahimikan, tanging ang tunog lamang ng kubyertos ang naririnig. May gusto ka bang kainin bukas? Tanong ni Andre. Pilit na sinisira ang katahimikan. Wala, sagot ni Elena, hindi man lang siya tinitingnan. Kaya kong magluto para sa sarili ko. Alam ko, Anya, pero bilang asawa, kailangan nating magpakita ng pagkakaisa. Pagkakaisa? Tumawa si Elena. Ang pagkakaisa na ito ay isang kasinungalingan, Andre. Huwag nating lokohin ang sarili natin. Ang mga salitang iyon ay nagdulot ng lamig sa pagitan nila. Ang kanilang pagsasama ay nagsimula sa isang kasinungalingan at alam ni Elena na mahirap itong baguhin. Isang gabi, habang inaayos ni Elena ang mga lumang gamit ng kanyang ama, si Tatay David, sa isang lumang bowl, nakita niya ang isang lumang album ng litrato. Ang kanyang ama ay isang pulis, at ang pagkamatay niya ay nananatiling isang misteryo sa kanya. Habang tinitingnan niya ang mga litrato, nakita niya ang isang lumang litrato na kinunan ilang taon na ang nakalipas. Ito ang kanyang ama, nakangiti, sa tabi ng isang batang lalaki sa isang school event. Ang mukha ng batang lalaki ay malabo, ngunit ang kanyang mga mata ay may kakaibang pamilyar na tingin. Nagtaka si Elena. Sino ang batang lalaking ito? At bakit kasama niya ang kanyang ama sa isang school event? Ang isang kakaibang pakiramdam ng pagkabahala ay sumiksik sa kanyang puso, tulad ng isang babala ng isang bagay na malapit nang mangyari. 7 taon. 7 taon na ang lumipas mula nang magsimula ang pilit na kasalang ito. Para kay Andre, ang unang mga buwan ay tila isang walang katapusang pagtatalo at lamig sa pagitan nila ni Elena. Ang kanilang bahay ay tila isang malaking tahimik na kulungan. Ngunit unti-unting nagbago ang lahat. Ang katahimikan ay napalitan ng ingay, ang lamig ay napalitan ng init, at ang kulungan ay naging isang tahanan. 4 na buhay ang nagbigay kulay sa kanilang mundo, sina Sofia, Marco, Lia at Leo. Ang kanyang mga anak. Ang kanilang mga anak. Nakaupo si Andre sa hapagkainan, pinagmamasdan ang magulong ngunit masayang eksena sa harap niya. Si Sofia, ang panganay, ay abala sa pagguhit sa kanyang coloring book habang kinakain ang kanyang tinapay. Si Marco, ang sumunod, ay nagkukulitan kay Lia, na halos matumba sa upuan sa kakatawa. Si Leo naman, ang bunso, ay nakaupo sa high chair, ngumunguya ng biskit habang pinupunasan ni Elena ang bibig nito. Ang ingay ng mga bata, ang amoy ng kape at tinapay, ang init ng sikat ng araw na sumisilip sa bintana, lahat ng ito ay bumuo ng isang larawan ng perpektong umaga. Isang larawan na hindi niya inakala na magiging bahagi siya. Andre, pakikuha mo nga yung gatas ni Marco, ani Elena, hindi man lang siya tinitingnan, abala pa rin sa pagpapakain kay Leo.
Kinuha niya ang gatas at inabot kay Marco. Salamat, Papa, masiglang sabi ng bata. Napangiti si Andre. Papa. Ang salitang iyon ay nagdala ng kakaibang init sa kanyang dibdib. Hindi na lang siya ang Teacher Andre de la Cruz na kilala sa kanyang pagiging seryoso at propesyonal. Ngayon, siya ay papa. At asawa. Pinagmamasdan niya si Elena. Ang dating mekaniko Elena Santos na puno ng galit at pagdududa ay nagbago. Hindi pa rin nawawala ang pagiging matapang at matatag niya, ngunit ngayon ay mayroon ng lambing sa kanyang mga mata, lalo na kapag nakatingin sa kanilang mga anak. Nakita niya kung paano ito nagpupuyat para alagaan ang mga bata kapag may sakit, kung paano ito nagluluto ng paboritong pagkain ng bawat isa, kung paano ito nagbabasa ng bedtime stories hanggang sa makatulog ang mga ito. Hindi ito nagreklamo kahit paminsan ay pagod na pagod na. Ang pagmamahal niya sa kanilang mga anak ay walang kapantay. At sa paglipas ng panahon, napagtanto ni Andre na ang pagmamahal na iyon ay unti-unti ring lumalawak at kasama na rin siya doon. Isang gabi, habang natutulog na ang mga bata, naupo si Elena sa tabi niya sa sala. Tahimik silang nanonood ng TV, ngunit ang presensya niya ay sapat na para gumaan ang kanyang pakiramdam. Pagod ka ba? Tanong niya. Medyo, sagot ni Elena, sumandal sa sofa. Pero masaya ako. Ang bilis ng panahon, di ba? Dati, dalawa lang tayo nag-aaway. Ngayon, ang dami na natin. Ngumiti siya. Nga. Hindi ko inakala na mangyayari ito. Ako rin, bulong ni Elena. Pero salamat, Andre. Salamat sa lahat. Ang mga salitang iyon ay tumagos sa puso ni Andre. Ang pasasalamat mula kay Elena, ang pagtanggap niya sa kanya bilang asawa at ama ng kanyang mga anak, ay higit pa sa anumang parangal na natanggap niya sa kanyang propesyon. Nais niyang sabihin sa kanya na mahal niya ito, na ang peking kasal na ito ay naging tunay na pag-ibig para sa kanya. Ngunit ang mga salitang iyon ay nanatili sa kanyang lalamunan, pinigilan ng isang mabigat na lihim. Biglang nag-vibrate ang kanyang cellphone. Isang unknown number. Nag-alinlangan siya bago sagutin. Hello? Teacher de la Cruz, isang boses ng lalaki ang bumati sa kabilang linya, malamig at pamilyar. Kumusta ang buhay pamilya? Sana ay masaya ka sa piling ng mga Santos. Dahil hindi magtatagal, magugulo na ulit ang lahat. Nanlamig ang buong katawan ni Andre. Ang boses na iyon. Hindi siya maaaring magkamali. Si Attorney Miguel Migs Ramirez. Ang lalaking may alam sa kanyang nakaraan, sa kanyang koneksyon sa pagkamatay ng ama ni Elena. Anong gusto mo? Tanong ni Andre, pinilit na maging kalmado. Wala. Gusto ko lang ipaalala sa iyo na hindi mo pwedeng takasan ang nakaraan mo, Andre. Lalo na kung ang nakaraan mo ay may kinalaman sa pamilya ng asawa mo. Humalakhak si Migs. Mag-ingat ka, teacher. Hindi lahat ng lihim ay kayang itago habang buhay. Agad na pinutol ni Andre ang tawag. Ang kanyang kamay ay nanginginig. Ang takot na matagal na niyang inilibing ay muling bumangon, mas malakas kaysa dati. Paano kung malaman ni Elena ang totoo? Paano kung masira ang lahat ng ito, ang pamilyang pinaghirapan niyang buuin, ang pagmamahal na unti-unti niyang nararamdaman? Kinagabihan, hindi makatulog si Andre. Ang bawat tibok ng puso niya ay tila nagpapahiwatig ng papalapit na kapahamakan. Naisip niya ang mga ngiti ng kanyang mga anak, ang mga yakap ni Elena. Hindi niya kayang mawala ang mga ito. Nang makatulog siya, isang bangungot ang bumalot sa kanya. Nakita niya ang sarili niyang nasa isang madilim na eskinita, ang tunog ng putukan ng baril ay umalingaungaw. Isang lalaki ang nakahandusay sa lupa, duguan. Si Tatay David. Ang ama ni Elena. Nakita niya ang kanyang sarili na tumatakbo palayo, ang takot ay bumabalot sa kanya. Nagising siya na pawis, ang kanyang puso ay humahampas ng malakas sa kanyang dibdib. Ang nakaraan ay patuloy na bumabalik, nagpapahirap sa kanya. Kinaumagahan, habang naghahanda si Andre para sa trabaho, narinig niya ang boses ni Elena sa telepono. Nasa sala ito, kausap si Tita Clara. Tita, sabi ni Elena. Hindi ko pa rin makalimutan ang tungkol kay Papa. Ang dami pa ring tanong sa isip ko. Alam mo, minsan, naiisip ko yung sinabi niya dati. Yung tungkol sa isang mystery witness na makakatulong daw sa kaso niya. Sino kaya yon, Tita?
Sana malaman ko ang totoo bago pa huli ang lahat. Napatigil si Andre sa pagbibihis. Mr. Witness. Ang mga salitang iyon ay nagdulot ng lamig sa kanyang buong katawan. Ang lihim na matagal na niyang pinipilit kalimutan ay tila unti-unting lumalabas sa dilim at ngayon mayroon na itong pangalan. Isang pangalan na maaaring magwasak sa lahat ng pinaghirapan niya. Ang mga salita ni Tita Clara tungkol sa mystery witness ay patuloy na umalinggaw sa isip ni Elena. Hindi niya malimutan ang pagkabahala sa mukha ng kanyang ama tuwing binabanggit niya ang kaso na kanyang iniimbestigahan bago siya namatay. Ang kanyang ama, si Tatay David, ay isang matuwid na pulis at ang kanyang biglaang pagkamatay ay nananatiling isang sugat sa puso ni Elena. Ngayon, mayroon na siyang pamilya, isang pamilya na hindi niya inakala na magkakaroon siya, ngunit ang pagnanais na malaman ang katotohanan sa likod ng pagkamatay ng kanyang ama ay hindi kailanman nawala. Isang hapon, habang naglilinis ng lumang bowl ng kanyang ama, nakita ni Elena ang isang lumang notebook. Sa loob nito ay may mga sulat kamay na tala tungkol sa isang malaking kaso ng sindikato na kinasasangkutan ng mga high-profile na personalidad. Sa huling pahina, may nakasulat na pangalan, Atty. Ramirez. Walang Miguel, walang Migs, tanging Ramirez lamang. Nagtaka si Elena. May koneksyon kaya ito sa mystery witness na binanggit ni Tatay David? Ang paghahanap niya sa mystery witness ay nagdala sa kanya sa isang lumang library ng batas, kung saan siya naghahanap ng mga lumang ulat ng kaso at mga artikulo sa pahayagan. Doon, hindi sinasadya, ay nakasalubong niya si Atty. Miguel Migs Ramirez. Kilala niya si Migs. Isa itong ambisyosong abogado, at madalas silang nagkikita sa mga kaganapan, lalo na sa mga kasong may kinalaman sa malalaking negosyante. Santos, bati ni Migs, may ngiti sa kanyang labi na hindi umabot sa kanyang mga mata. Anong ginagawa mo rito? Naghahanap ng bagong kaso para sirain ang reputasyon ng mga guro. Hindi pinansin ni Elena ang pang-iinsulto. Naghahanap lang ako ng impormasyon, Atty. Ramirez. Ikaw? Ako? Palagi naman akong naghahanap ng kaalaman, sagot ni Migs, lumapit sa kanya. Pero mukhang mas malalim ang hinahanap mo. May kinalaman ba ito sa kaso ng yumaong ama mo? Napatigil si Elena. Paano niya nalaman? Bakit mo natanong? Mumiti si Migs, isang ngiti na nagdulot ng lamig sa likod ni Elena. Marami akong alam, Elena. Lalo na sa mga kasong may kinalaman sa mga taong may kapangyarihan. Alam mo, may mga bagay na hindi dapat malaman ng ordinaryong tao. At may mga taong kayang gawin ang lahat para lang manatiling nakatago ang mga lihim. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Elena. Kahit pa may kinalaman ito sa pagkamatay ng isang pulis. Ang mga salita ni Migs ay nagdulot ng matinding pagdududa sa isip ni Elena. May alam ba siya? At paano ito konektado sa kanyang ama? Nagsimula si Elena na bigyang pansin ang mga kilos ni Andre. Napansin niya na madalas itong tumatanggap ng mga tawag sa telepono sa hating gabi at palagi itong lumalabas ng bahay para sagutin ang mga ito. Minsan, nahuli niya itong nakatingin sa malayo, malalim ang iniisip at kapag tinanong niya, sasabihin lang nitong pagod ito sa trabaho. Ang mga maliliit na bagay na ito ay nagdagdag sa kanyang pagkabahala. Isang gabi, habang naghahanda si Elena para matulog, naamoy niya ang usok. Nagtaka siya. Galing ito sa labas. Sumilip siya sa bintana at nakita niya si Andre sa likod bahay. May sinusunog na mga papel sa isang maliit na basurahan. Ang apoy ay sumasayaw sa dilim at ang mukha ni Andre ay seryoso, tila may malalim na iniisip. Ano ang sinusunog niya? Bakit sa gabi? Bakit palihim? Kinabukasan, habang nasa opisina si Andre, sinubukan ni Elena na hanapin ang basurahan sa likod bahay. Nakita niya ang ilang abo at maliit na piraso ng papel na hindi nasunog ng buo. Kinuha niya ang isa sa mga piraso, halos hindi na mabasa. May nakasulat na De La Cruz Academy at isang bahagi ng pangalan. Hindi niya masyadong maintindihan. Nang gabing iyon, habang mahimbing na ang mga bata, nagpasya si Elena na gawin ang isang bagay na hindi niya kailanman inakala na gagawin niya. Lihim siyang pumasok sa opisina ni Andre sa bahay. Ang silid ay malinis at maayos, tulad ng pagkatao ni Andre. Sinimulan niyang halughugin ang mga drawer, naghahanap ng anumang pahiwatig.
Sa isang nakakandadong drawer, nakita niya ang isang lumang album ng larawan. Binuksan niya ito ng dahan-dahan. Sa loob, may isang larawan na nagpatigil sa kanyang paghinga. Ito ang kanyang ama, si Tatay David, nakangiti. Sa tabi niya ay si Andre, mas bata, nakasuot ng uniforme ng guro, ngunit walang duda na siya iyon. At sa tabi ni Andre ay isang lalaki na hindi niya kilala, may matalim na tingin. Ang larawan ay kinuha sa isang lugar na mukhang lumang school event, at ang petsa sa likod ay ilang linggo bago namatay ang kanyang ama. Ang kanyang puso ay kumabog ng malakas. Bakit magkasama ang kanyang ama at si Andre? At sino ang ikatlong lalaki? Ang pagkabahala ay naging isang malamig na takot. Ang larawan na ito ay nagpapatunay na may koneksyon si Andre sa kanyang ama bago pa man sila magkakilala sa kaso. Ang lihim na ito ay mas malalim kaysa sa kanyang inakala. Ang larawan. Ang larawan ni Tatay David, ni Andre na mas bata, at ng isang estranghero sa isang lumang school event ang petsa sa likod ay ilang linggo bago namatay ang kanyang ama. Ang mga detalye ay nagdudulot ng matinding pagkabahala sa puso ni Elena. Hindi niya maintindihan. Bakit magkasama ang kanyang ama at si Andre? At bakit hindi niya ito kailanman nabanggit? Ang mga tanong na ito ay nagpatuloy na umalinggaw sa kanyang isip, nagpapahirap sa kanya. Samantala, napansin ni Andre ang kakaibang pagbabago sa kilos ni Elena. Mas tahimik ito, mas malayo, at madalas ay nakikita niya itong nakatitig sa kanya na may pagdududa sa mga mata. Alam niya na may hinahanap ito. Alam niya na malapit na ang katotohanan. Ang bawat sulyap ni Elena ay parang karayom na tumutusok sa kanyang konsensya. Nais niyang sabihin ang lahat, ngunit paano? Paano niya sasabihin na ang kanyang ama, ang bayani ni Elena, ay namatay dahil sa isang kaso na may kinalaman sa kanya? Ang takot na masira ang lahat ng pinaghirapan nilang buuin, ay mas malaki kaysa sa kanyang pagnanais na maging tapat. Sinubukan ni Andre na ilayo ang isip ni Elena. Isang gabi, inaya niya ito sa isang romantic dinner, tulad ng ginagawa ng mga mag-asawa. Elena, may reservation ako sa paborito mong restaurant, Anya, pilit na ngumingiti. Matagal na rin tayong hindi nakakapag-date. Tumingin si Elena sa kanya, ang kanyang mga mata ay walang emosyon. Pagod ako, Andre. Saka, ang mga batad. Nakausap ko na si Tita Clara. Siya na ang bahala sa kanila, pilit ni Andre. Kailangan din nating mag-usap. Bilang mag-asawa. Sa restaurant, ang kanilang pag-uusap ay pilit. Sinubukan ni Andre na maging magaan ang usapan, ngunit ang bawat salita niya ay tila nagiging pader sa pagitan nila. Naramdaman ni Elena ang pagtatangka niyang ilayo ang kanyang atensyon, at lalo lang itong nagduda. Kinabukasan, habang nasa opisina si Andre, isang malaking gulo ang nangyari. Si Attorney Miguel Mix Ramirez, ang abogado na nakasalubong ni Elena sa library, ay biglang naglabas ng mga impormasyon na may kinalaman sa dating kaso ng sindikato na kinasangkutan ng ama ni Elena. Hindi direktang binanggit ni Mix ang pangalan ni Andre, ngunit ang kanyang mga salita ay puno ng pahiwatig, nagpapahiwatig na may isang figuro na may madilim na nakaraan na may kinalaman sa pagkamatay ng isang matuwid na pulis. Ang hustisya ay hindi dapat binibili at ang katotohanan ay hindi dapat itago, malakas na pahayag ni Mix sa harap ng mga media. May mga tao na handang gawin ang lahat para lang protektahan ang kanilang sarili, kahit pa ang kapalit ay ang buhay ng isang inosenteng tao. Ang mga salita ni Mix ay umalinggaw sa buong bulwagan ng korte, at agad itong naging headline sa mga balita. Ang pangalan ni Andre ay hindi binanggit, ngunit ang lahat ay nakakaintindi kung sino ang tinutukoy ni Mix. Ang kanyang reputasyon ay nagsimulang gumuho. Nang gabing iyon, hindi na nakapagpigil si Elena. Hinarap niya si Andre, hawak ang larawan. Andre, ano ito? Tanong niya, ang kanyang boses ay nanginginig sa galit at takot. Bakit magkasama kayo ni Papa? At sino ang lalaking ito? Ano ang koneksyon mo sa pagkamatay niya? Napatigil si Andre. Alam niyang ito na ang sandali. Elena, hindi ito ang iniisip mo, Anya, pilit na pinapakalma ang kanyang sarili. May kinalaman ako sa kaso ng ama mo, pero hindi sa paraang iniisip mo. Kung gayon, sabihin mo sa akin. Sabihin mo ang totoo, sigaw ni Elena, ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Bakit mo itinago? Bakit mo ako niloko?
Sinubukan ni Andre na magpaliwanag, ngunit ang kanyang mga salita ay nahirapan lumabas. Nasa gitna ako ng isang investigasyon noon, Elena. Isang malaking sindikato. Si Tatay David ang kontak ko. Siya ang tumutulong sa akin. May nangyaring aksidente. Aksidente, putol ni Elena, tumatawa ng mapait. Aksidente. Ang ama ko namatay sa isang aksidente. Habang nagtatago ka ng lihim sa akin sa loob ng 7 taon. Sa loob ng 7 taon na magkasama tayo, na mayroon na tayong mga anak, hindi mo man lang naisip na sabihin sa akin ang totoo. Pinoprotektahan kita, Elena. Pinoprotektahan ko ang pamilya natin, sigaw ni Andre, ang kanyang boses ay puno ng desperasyon. Ayokong masaktan ka. Masaktan? Elena ay lumapit sa kanya, ang kanyang mukha ay puno ng galit. Mas nasasaktan ako ngayon, Andre. Mas masakit ito kaysa sa anumang katotohanan na maaari mong sabihin sa akin. Ang pagtatago mo, ang mga kasinungalingan mo, yan ang sumisira sa akin. Ang kanilang pagtatalo ay umabot sa sukdulan. Ang mga salita ay nagiging matalim na patalim, sumusugat sa bawat isa. Ang mga bata ay nagising sa ingay at ang kanilang mga iyak ay lalong nagpadagdag sa sakit. Sa huli, umalis si Elena sa kwarto, iniwan si Andre na mag-isa, puno ng pagsisisi at kawalan ng pag-asa. Nagkahiwalay sila ng kwarto, ang pader sa pagitan nila ay mas makapal kaysa sa anumang pisikal na pader. Kinagabihan, habang nakahiga si Elena sa kanyang kama, hindi makatulog, narinig niya ang pag-vibrate ng kanyang cellphone. Isang unknown number. Nag-alinlangan siya, ngunit sinagot niya. Isang malamig na boses ang bumati sa kanya. N. Santos, may ipapadala ako sa'yo. Pakinggan mo ng mabuti. Ang katotohanan ay mas malalim kaysa sa iniisip mo. Agad na pinutol ang tawag. Pagkatapos ng ilang sandali, nakatanggap siya ng isang email. Isang audio file. Binuksan niya ito at ang kanyang puso ay kumabog ng malakas. Ang boses ng kanyang ama, si Tatay David, ay umalinggaw sa kanyang tainga. Hindi ito ang plano, teacher. Bakit mo ginawa ito? At pagkatapos, isang boses na halos kapareho ng kay Andre, sumasagot, kailangan ko itong gawin, sir. Para sa kaligtasan ng lahat. Ang pagtatalo ay tumindi at pagkatapos, isang malakas na putok ng baril. Ang recording ay biglang natapos. Ang kanyang mundo ay gumuho. Ang boses ng kanyang ama. Ang boses ni Andre. Ang putok ng baril. Ang recording na iyon ay umalinggaw sa utak ni Elena, paulit-ulit, tulad ng isang sirang plaka. Hindi siya makahinga. Hindi siya makapaniwala. Ang lalaking pinakasalan niya, ang ama ng kanyang mga anak, ang taong unti-unti niyang minahal, ay may kinalaman sa pagkamatay ng kanyang ama. Ang mundo niya ay gumuho. Ang lahat ng pinaniniwalaan niya ay naging abo. Narinig niya ang pagbukas ng pinto ng kwarto. Si Andre. Hindi niya kayang tingnan ang mukha nito. Ang mukha na minsan ay nagbigay sa kanya ng kapayapaan, ngayon ay nagdudulot lamang ng matinding sakit at puot. Elena, mag-usap tayo, ani Andre, ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Pakiusap, pakinggan mo ako. Ngunit hindi na siya nakinig. Ang galit ay bumalot sa kanya, mas matindi kaysa sa anumang naramdaman niya dati. Tumayo siya, hinarap si Andre, ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa puot. Wala na tayong pag-usapan, Andre. Narinig ko na ang lahat. Ang ama ko, pinatay mo siya. Pinatay mo ang ama ko. Hindi, Elena. Hindi ganoon. May aksidente, di. Aksidente. Ang putok ng baril na iyon ay aksidente. Ang pagtatago mo ng lihim sa akin sa loob ng 7 taon ay aksidente. Ang pagpapakasal sa akin para lang takpan ang kasalanan mo ay aksidente. Ang bawat salita niya ay puno ng kapaitan. Hindi ko na kaya, Andre. Hindi ko na kaya pang mabuhay sa ilalim ng isang bubong kasama ang taong pumatay sa aking ama. Gusto ko ng hiwalayan. Ang mga salitang di gusto ko ng hiwalayan ay parang kidlat na tumama kay Andre. Ang kanyang mukha ay namutla. Elena, huwag mong gawin ito. Ang mga bata, paano na ang mga anak natin? Ang mga bata. Tumawa si Elena, isang tawa na walang kaligayahan. Ang mga bata ang dahilan kung bakit kailangan kong gawin ito. Hindi ko kayang itago sa kanila ang katotohanan. Hindi ko kayang mabuhay sa kasinungalingan.
Umalis ka, Andre. Umalis ka sa bahay na ito. Sa kabila ng mga pagtutol at pakiusap ni Andre, nanatili siyang matatag. Ang sakit ay masyadong malalim. Ang pagtataksil ay masyadong mabigat. Kinabukasan, lumipat si Andre sa isang hotel, iniwan si Elena at ang kanilang mga anak. Ang bahay na minsan ay puno ng tawanan at pagmamahalan ay naging malamig at tahimik. Nagsimulang mangolekta si Elena ng mga ebidensya. Ginagamit niya ang kanyang koneksyon sa pulisya, lihim na naghahanap ng mga lumang ulat ng pulisya, mga pahayag ng saksi, at anumang impormasyon na may kinalaman sa pagkamatay ng kanyang ama. Ang bawat piraso ng impormasyon ay nagpapatunay lamang sa kanyang hinala, may kinalaman si Andre. Sa gitna ng kanyang paghahanap, muling lumitaw si Atty. Miguel Migs Ramirez. Nilapitan niya si Elena sa labas ng korte, may ngiti sa kanyang labi. Santos, narinig ko ang nangyari. Nakikiramay ako. Alam kong mahirap ang pinagdadaanan mo. Pinaghihinalaan ni Elena si Migs, ngunit ang kanyang mga salita ay tila nagbibigay ng kaunting ginhawa. Salamat, Atty. Ramirez. Alam mo, patuloy ni Migs, ang kanyang boses ay bumaba. Marami akong alam tungkol sa mga kasong tulad nito. Lalo na sa mga kasong may kinalaman sa mga taong may kapangyarihan. At alam kong may koneksyon si Andre de la Cruz sa mga taong iyon. Kung kailangan mo ng tulong para makamit ang hustisya para sa ama mo, nandito lang ako. Nagbigay si Migs ng ilang iimpormasyon kay Elena, mga pahiwatig na nagpapalakas sa kanyang paniniwala na si Andre ang may kasalanan. Ang mga impormasyong ito, bagaman hindi direkta, ay sapat upang lalong pagdudahan ni Elena si Andre. Ang bawat salita ni Migs ay tila nagpapatunay sa kanyang mga takot. Samantala, sinubukan ni Andre na makipag-ugnayan kay Elena. Nagpadala siya ng mga text message, tumawag, at nagpadala pa nga ng mga bulaklak sa bahay. Ngunit hindi siya sinasagot ni Elena. Ang kanyang puso ay dinudurog sa bawat araw na lumilipas. Nakikita niya ang kanyang mga anak sa paaralan, at ang lungkot sa kanilang mga mata ay nagpapadagdag sa kanyang sakit. Si Sofia, ang panganay, ay madalas na nagtatanong, Papa, kailan ka po uwi? Miss na po namin kayo ni Mama. Hindi niya alam kung paano sasagutin. Ang kanyang pamilya ay unti-unting nawawasak at siya ang may kasalanan. Ang lihim na kanyang pinilit itago ay ngayon ang sumisira sa kanyang buhay. Isang gabi, habang naglilinis si Elena ng lumang bowl ng kanyang ama, nakita niya ang isang lumang liham na nakatago sa ilalim ng mga lumang damit. Ito ay sulat ng kanyang ama para kay Tita Clara. Binuksan niya ito ng dahan-dahan. Clara, may iniimbestigahan akong malaking kaso, nakasulat sa liham. Isang sindikato na napakadelikado. May isang tao akong kasama, isang insider, na tumutulong sa akin. Ngunit nanganganib ang buhay niya. Kung may mangyari sa akin, pakiusap, alagaan mo si Elena. At hanapin mo ang insider na iyon. Siya lang ang makakapagsabi ng buong katotohanan. Ang liham ay hindi binanggit ang pangalan ng i-insider. Ngunit ang mga salitang iyon ay nagdulot ng kakaibang pakiramdam kay Elena. Isang key insider. Isang taong nanganganib ang buhay. Maaari kayang si Andre ang tinutukoy ng kanyang ama? Ngunit bakit niya ito itinago? Ang mga tanong na ito ay nagpatuloy na umalinggaw sa kanyang isip, nagpapahirap sa kanya. Ang pagdududa ay unti-unting nagiging isang maliit na butil ng pag-asa, ngunit ang sakit at puot ay nananatili pa rin. Ang bawat araw na lumilipas ay parang isang kutsilyo na tumutusok sa puso ni Andre. Ang katahimikan sa bahay, ang mga hindi nasagot na tawag at text ni Elena, ang lungkot sa mga mata ng kanyang mga anak, lahat ng ito ay nagpapahirap sa kanya. Alam niyang siya ang may kasalanan. Ang kanyang lihim ang sumisira sa kanilang pamilya. Ngunit paano niya sasabihin ang buong katotohanan nang hindi lalong sinisira ang lahat? Ang mga balita tungkol sa kanya ay kumalat na. Ang mga pahiwatig ni Atty. Miguel Migs Ramirez ay nagdulot ng malaking pinsala sa kanyang reputasyon. Narinig niya ang mga bulungan sa paaralan, ang mga sulyap ng pagdududa mula sa kanyang mga kasamahan. Hindi na niya kayang magtago. Kailangan niyang harapin ang katotohanan, kahit pa ang kapalit ay ang kanyang sariling pagkasira. Isang hapon, habang nasa opisina, nakatanggap siya ng tawag mula sa isang dating kakilala sa pulisya, si Kapitan de la Cruz, na nagtanong tungkol sa mga lumang kaso ng sindikato.
Naisip ni Andre na ito na ang pagkakataon. Kailangan niyang maging matapang. Teacher de la Cruz, may mga lumang kaso kaming binabalikan, ani Kapitan de la Cruz. May kinalaman sa sindikato na kinasangkutan ni Tatay David Santos. Mayroon ka bang anumang impormasyon na makakatulong? Nag-alinlangan si Andre. Ito na ba ang tamang oras? Kapitan, may kailangan akong sabihin sa'yo. At kay Elena. Ang buong katotohanan. Nag-set sila ng meeting. Ngunit bago pa man mangyari iyon, isang tawag ang natanggap ni Andre mula sa isang hindi kilalang numero. Teacher de la Cruz, ay hawak ako na mahalaga sa'yo, ang boses ni Migs Ramirez. Ang isa sa mga anak mo. Kung ayaw mong may mangyari sa kanya, huwag kang gagawa ng anumang hakbang laban sa akin. At huwag mong sasabihin ang anumang lihim na alam mo. Nanlamig ang buong katawan ni Andre. Ang kanyang anak. Si Sofia. Ang kanyang puso ay kumabog ng malakas. Hindi niya kayang mawala ang kanyang mga anak. Ang takot ay bumalot sa kanya. Ngunit hindi niya rin kayang manatiling tahimik. Kailangan niyang iligtas ang kanyang anak at kailangan niyang ilabas ang katotohanan. Nagpasya si Andre na harapin si Migs Ramirez. Nagkita sila sa isang liblib na lugar. Pakawalan mo ang anak ko, Migs, ani Andre, ang kanyang boses ay matatag sa kabila ng takot. Ngumisi si Migs. Hindi ganoon kadali, Andre. Alam ko ang lahat. Ang koneksyon mo sa pagkamatay ni David Santos. Ang pagtatago mo ng lihim sa loob ng maraming taon. Kung ilalabas mo ang katotohanan, masisira ang lahat ng pinaghirapan mo. Ang pamilya mo, ang reputasyon mo. Hindi mo naiintindihan, Migs, sagot ni Andre. Ginawa ko ang lahat para protektahan ang pamilya ko. Pero hindi ko na kayang magtago. Ilabas mo ang anak ko at sasabihin ko ang lahat. Biglang, isang sulyap ng nakaraan ang bumalik kay Andre. Ang gabing iyon. Ang madilim na eskinita. Flashback, si Andre, isang batang guro pa lamang, ay lihim na nakikipagtulungan kay Tatay David, isang pulis na nag-iimbestiga sa isang malaking sindikato ng droga at human trafficking. Si Andre ay hindi direktang i-insider, ngunit siya ay nakasaksi ng isang mahalagang pangyayari sa isang school event na may kinalaman sa sindikato, na naging susi sa investigasyon ni Tatay David. Isang gabi, habang nakikipagkita sila sa isang informant, nabisto sila. Isang putukan ang nangyari. Si Tatay David, upang protektahan si Andre at ang impormasyon na hawak niya, ay sinakripisyo ang kanyang sarili. Hinarang niya ang bala na para kay Andre. Takbo, teacher. Iligtas mo ang sarili mo. Ilabas mo ang katotohanan, ang huling salita ni Tatay David bago siya bumagsak. Tumakbo si Andre, ang kanyang puso ay puno ng sakit at pagsisisi. Hindi niya kayang ilabas ang katotohanan noon. Ang sindikato ay napakalakas at natatakot siyang malagay sa panganib ang kanyang sarili at ang kanyang pamilya. Kaya itinago niya ang lahat, dala-dala ang bigat ng pagkamatay ni Tatay David sa kanyang konsensya. End of flashback. Hindi ako ang pumatay sa ama ni Elena, Migs, sabi ni Andre, ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Siya ang nagligtas sa akin. Siya ang nagsakripisyo para mailabas ang katotohanan. Ngumisi si Migs. Huli na ang lahat, Andre. Ang katotohanan ay hindi na mahalaga. Ang mahalaga ay kung ano ang pinaniniwalaan ng mga tao. Ngunit hindi na makapagpigil si Andre. Kailangan niyang sabihin ang lahat kay Elena. Kailangan niyang iligtas ang kanyang anak. Sa tulong ni Kapitan de la Cruz, nagkaroon ng pagkakataon si Andre na makipag-usap kay Elena. Sa isang pribadong silid, sinabi ni Andre ang buong katotohanan, mula sa simula hanggang sa huli. Ang kanyang koneksyon sa ama ni Elena, ang investigasyon, ang aksidente, ang pagsasakripisyo ni Tatay David. Ang bawat salita ay puno ng sakit at pagsisisi. Nakikinig si Elena, ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Ang recording na narinig niya ay nagkaroon ng bagong kahulugan. Ang pagtatalo ng kanyang ama at ni Andre ay hindi tungkol sa pagpatay, kundi tungkol sa pagliligtas. Ang putok ng baril ay hindi mula kay Andre, kundi mula sa mga kalaban. Ang liham ng kanyang ama ay nagpatunay sa kanyang mga salita. Ang key insider na tinutukoy ng kanyang ama ay si Andre. Ang galit at puot na naramdaman niya ay unti-unting napalitan ng sakit at pag-unawa. Hindi niya pinatay ang kanyang ama.
Siya ay isang biktima rin, at siya ay nagtatago ng isang mabigat na lihim para sa kaligtasan ng lahat. Ngunit ang sakit ng pagtatago ay nanatili. Ang pagdududa ay unti-unting nawala, ngunit ang sugat ay nanatili. Bakit mo itinago, Andre? Bulong ni Elena, ang kanyang boses ay basag. Bakit hindi mo sinabi sa akin noon pa? Natakot ako, Elena, sagot ni Andre, ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Natakot akong mawala ka. Natakot akong masira ang pamilya natin. Patawarin mo ako. Ang mga salitang iyon ay tumago sa puso ni Elena. Ang katotohanan ay mas komplikado kaysa sa kanyang inakala. Ang kanyang ama ay hindi pinatay kundi nagsakripisyo. At si Andre, ang taong minahal niya, ay nagdala ng isang mabigat na pasanin sa loob ng maraming taon. Ang pagpapatawad ay hindi madali, ngunit ang pag-unawa ay nagsimula ng umusbong. Ngunit bago pa man sila makapag-usap ng mas malalim, dumating ang balita. Si Mix Ramirez, dahil sa kanyang desperasyon, ay nagpasya ng gawin ang pinakamasamang bagay.